Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Sabi ng mami mo na may kasabot siya. Tayo bang dalawa tinutukoy niya? Hindi ko alam. I am innocent. Narito na nga ating pakabangan bukas, Miyerkules, sa Abot Kamay na Pangarap. Sa wakas ay tuluyan na ngang nahuli itong si Moira dahil sa ginawa dito ni Annalyn. At alam pala dito ni Zoe na may inilagay si Annalyn na isang tracking device upang malaman nila kung si Moira ba ang katagpuin dito ni Zoe. At yun pala ay gusto na nga talagang tapusin ni Zoe itong kasamaan ni Moira dahil sa kanyang nalaman na gusto palang paslangin ni Moira itong si Annalyn at itong si Lynette. Kaya nang sa ganon ay talaga namang sinadya ni Zoe na mahuli itong kanyang ina. At dito rin na galit itong si Moira at kinamumuhian itong kanyang anak na si Zoe dahil sa kanyang ginawa ay nahuli nga siya. Sa kabilang banda ay dito naman na nagbabantay itong si Moira na hindi daw siya makukulong dahil marami nga siyang galamay at kakampi at mga kasabwat. At dahil dito, ang gustong mangyari ng mga pulis ay maiharap itong si Moira sa media upang makuhanan ng statement. At dito na nga, hinarap itong si Moira. At dito rin na dumalo itong sinaling Susan at itong si Josa at nagbiro pa nga ito na baka hindi si Moira yung nakaharap nila dahil nagtakip nga ito ng mukha at disguise nga ito. At upang makasigurado ay dito lumapit si Giselle kay Moira at tinanggal itong kanyang tabon sa ulo at sa mukha. At galit na galit naman itong si Moira. At dito rin na isiniwalat ni Moira na may mga kasabwat pa nga siyang iba na hindi nila kilala at galamay. At dito rin na masinsina na kinausap ni Carlos itong si Zoe kung sino ang tinutukoy ni Moira na kanyang mga kasabwat at sila ba daw ang mga kasabwat na tinutukoy nito. Kaya kinabahan naman ang husto itong si Carlos at Zoe na baka malaman ng lahat na sila ay may kinalaman din sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. At baka mapabilang din itong si Carlos at Zoe sa kulungan kung saan ay mahahatulan itong si Moira sa pagkakakulong. At sa hindi inasahan ay dumating nga itong si Don Pepe dahil nagkamalay na pala ito. Kaya pala nalaman dito ni Justin na may kinalaman talaga itong si Zoe sa nangyaring aksidente. At plano lang naman daw nilang dalawa ni Moira ang mga iyon. Kaya dito naman hinamon ni Zoe itong si Justin na patunayan daw na may kinalaman siya sa nangyaring aksidente. At dito nga na sinabi ni Justin kay Zoe na galit daw itong si Lolo Pepe dahil sa nangyari. Ayun pala ay nagkamalay na pala ang kanilang lolo. At dito hindi napigilan ni Zoe itong kanyang sarili at nang makatalikod nga itong si Justin ay biglang bumuelo itong si Zoe at sinambunutan niya ito sa buhok. At syempre hindi rin naman magpapatalo itong si Justin ay gumante at dito na nga na sinambunutan din itong si Zoe at gusto pang ingud-ngud ni Justin sa sahig itong si Zoe. At wala namang nagawa itong si Annalyn dahil sa liit niya ay hindi niya nga maawat itong dalawa. Kaya bukas aabangan natin kung talagang ito na ang wakas ng kasamaan ni Moira at kung mahatulan na nga ba niya ito. Dahil marami nga daw siyang paraan upang makalabas sa kulungan at hindi pa daw huli ang lahat dahil sa dami daw niya mga kakilala at naniniwala sa kanya na siya nga raw ay inosente. At umaasa naman itong sina Annalyn at Lynette na mabigyan na nga ng hustisya ginawa ni Moira sa kanila noon. At sana ito na nga ang pagkakataong ito na sana pagdusahan ni Moira ang kanyang mga nagawa sa loob ng kulungan. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakaabangan bukas mga kapuso kung talagang madawit na nga ba itong si Carlos at Zoe sa kaso ni Moira. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!